O pare, napakasipag mo naman. Construction worker ka sa umaga, hanggang hapon. Tapos pagdating sa gabi, balot vendor ka? Hindi ka na ata nagpapahinga eh. Uwi ka na, Robert. Nang makita siya nito sa gilid ng kalsada, malapit sa gasoline station. Natutulog naman ako pare. Kaya lang kasi kailangan magdoble kayod eh. Alam mo na, pareho ng kolehiyo ang dalawang anak ko. Mahirap magpaaral ng kolehiyo. Kaya kailangan talagang kumayod ng kumayod. Sagot naman ni Roelio sa kanyang kaibigan. Hayaan mo pare, magiging gatari niyan balang araw. Natatawang sabi nito. Ha? Bakit naman magiging gata? Mukha ba akong nagkakayod ng nyog? Pero alam ko ang ibig mong sabihin. Tama ka, lahat kasi ng pagsisikap natin ay magbubunga rin. First year college na si JM at si Mika naman ay third year college na. Isang taon na lang eh, meron na kaming anak na magtatapos sa kolehiyo. Nakakatuwa naman pare, kasi magkakaroon na kayo ng teacher. At si JM mo naman ay pulis. Pag nagkataon eh, magbubuhay-hari ka na lamang noon. Kasi sila na ang bubuhay sa'yo. Kahit matupad na nila ang pangarap nila, hindi pa rin ako aasa sa kanila. Pera nila yun eh. Hanggat kaya ko, at hanggat malakas pa ako, eh magtatrabaho ko para sa amin ni Mrs. Hindi na kailangang mga tulong pa ni Elma kapag nakapagtapos na ang mga anak namin. Nakakamangha kayong mag-asawa pre. Kayo dapat ang tinutularan ng ibang mga mag-asawa eh. Bilib na bilib ako sa inyong dalawa. Nagpasalamat naman si Roelio sa kanyang kaibigan at bumili na ito ng 2 pirasong balot at hindi na kinuha pa ang sukli ng 200. Pinilit pa niyang suklian ito, ngunit sinabi ni Robert na idagdag na lamang sa puhunan ang dapat na isusukli rito. Muli namang nagpasalamat si Roelio dahil napakabuti talaga nito sa kanya kahit noong sila ay mga musmos pa lamang. 11:00 na ng gabi nang magpasya si Roelio na iligpit na ang kanyang mga paninda. May 3 piraso pa ng balot ang natitira. Kung kahit nagtungo na lamang siya sa matandang lalaki na nakahiga sa saradong tindahan ng gulay. Ginising niya ito at ibinigay ang 3 piraso ng balot. Nako, maraming salamat. Napakabait mo talaga. Imbes na ibenta mo pa ito ay binigay mo pa sa akin. Wala ho yun. Talaga po bang ayaw niyong sumama sa akin? Doon na lamang po kasi kayo sa bahay. Maliit man po, pero ang importante ay may bahay na matutuluyan. Kahit papaano po ay magiging komportable ka at hindi ka mahahamugan. Nako, hindi na. Maraming salamat na lamang sa alok mo. Nahihiya rin kasi ako. Sa kapag nandito ako sa tapat na to, pakaramdam ko ay kasama ko pa rin ang asawa ko. Ang tinutukoy nito ay ang gasolinahan na nasa tapat nila. Lumingon naman doon si Roelio at muling ibinaling ang tingin sa matanda na ngayon ay nakayuko na at halatang malungkot. Pwede ko po bang malaman kung ano po ang koneksyon ng asawa mo sa gasolinahan na yan? Dating klinik ang nakatayo riyan, pero nasunog lang. Kasama ang asawa ko sa mga nasunog dahil may niligtas siyang buntis. Kaya mas gusto kong dito na lamang ako sa harap ng gulayan na tutulog kapag sarado na para natatanaw ko ang gasolinahan na yan. Nakakakilabot naman po ang kwento nyo. Tunay na bayani ang iyong asawa, tay. Handa siyang ibuwis ang buhay niya para sa iba. Matanong ko lang rin po, nasaan na po ba ang mga anak nyo? May mga anak pa po ba kayo ng asawa nyo? May isa kaming anak. Doktora rin. Nasa Australia siya. May sarili na ring pamilya. Hindi na siya umuwi rito at hinayaan na lamang ako. Basta't mahabang kwento kung bakit nagkaganito ang buhay ko. Sige na, umuwi ka na sa pamilya mo at mag-iingat ka ha. Maraming salamat ulit rito. Malungkot na tumango si Roelio. Kitang-kita niya sa mga mata ng matanda kung gaano ito kalungkot at kung gaano ito nangungulila sa anak at asawa. Habang naglalakad siya pauwi, ayun lamang ang laman ng isipan niya. Naisip rin niya na baka kapag may sarili ng pamilya ang mga anak niya, ay iwan na rin sila ng mga ito. Iniling naman niya ang kanyang ulo upang mawala sa isipan ng ganoong bagay. Alam niyang mababait ang mga anak niya at alam rin niyang
Hindi sila pababayaan ng mga ito. Dahil ang lahat ng tao ay iba-iba ang kwento ng buhay, na hindi porket nangyari sa ibang tao, ay mangyayari na rin sa kanya. Pag-uwi niya ng bahay, ay dahan-dahan niyang ipinihid ang pinto upang hindi gaanong lumikha ng ingay. Batid niyang mahimbing nang natutulog ang kanyang mga anak ng ganoong oras. Stay in ang kanyang asawa sa pinagtatrabahuan nito sa Maynila, kung kaya't ang kanyang mga anak lamang ang kasama niya. Naglinis lamang siya ng katawan at siya'y nahiga na rin. Ngunit kahit ilang oras na siyang nakahiga at nakapikit, ay ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Paulit-ulit pa rin niyang naaalala ang kwento ng matandang lalaki. Hanggang sa marinig na niya ang mga tilaok ng mga manok. Nangangahulog ang madaling araw na, pero hindi na nga siya makatulog. Kung kaya naman bumangon na lamang siya at maghahanda na lamang siya ng almusal nilang tatlo. Tay, gising po. Bakit naman po dito ka natutulog sa lamesa? Hindi ka na naman po makatulog kagabi, no? Tama ka, anak. Hindi ako makatulog kagabi. Kaya't bumangon na lamang ulit ako at nagluto ng almusal natin. Gising na ba ang ate mo? Kumain na tayo. Bago ako pumasok sa construction. Naku, wag na muna, tay. Papasok ka sa trabaho ng puyat? Baka kung mapano ka naman yan, ha? Dito ka na lamang po at magpahinga muna. Huwag mo pong apusuhin ang sarili mo. Mahirap pong magkasakit, oh. Hayaan niyo po, tay. Kapag nakapagtapos po ako at naging pulis na, hindi niyo na po kailangan pang magtrabaho ni nanay. Dahil ang sabi ni ate, kami na raw po ang bubuhay sa inyo. Hindi niyo kami iiwan ng nanay niyo? Siyempre naman po hindi, tay. Nandito lang kami ni ate. Siguro magkakahiwa-hiwalay lang tayo kapag may pasok kami sa trabaho. Pero gagawa pa rin po kami ng paraan para magkasama-sama tayo. Asahan ko ang pangako mo na yan, anak, ha? Puntahan mo na ang ate mo sa kwarto niya at kumain na tayo. Sige po, tay. Hanggang sumapit na nga ang araw ng pagtatapos ni Mika. Napakasaya ng buong pamilya nila dahil natupad na ang pangarap ni Roelio na makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak. Naganda sila sa bahay at inimbitahan ng mga kaibigan at mga kamag-anak. Marami ang namamangha sa mag-asawang Roelio at Elma dahil nakaya nilang mapagtapos ang kanilang anak kahit mahirap lamang ang kanilang buhay. Nay, tay, para po sa inyo ito. Hindi naman po ako makapagtatapos ng pag-aaral kung hindi po dahil sa inyo. Kaya talagang kinalingan ko po para hindi masayang po ang pagsasakripisyo nyo. Pati na rin po ang pagod nyo sa araw-araw para lamang kumita ng pera na pangtusto sa pag-aaral namin ni JM. Naku, wala yun, anak. Yan lang kasi ang may papamana namin sa inyong magkapatid. Ang edukasyon. Mawala man kami rito sa mundo, alam naming hindi kayo mahihirapan dahil nakapagtapos kayo at may maayos na trabaho. Salamat po talaga kasi kahit mahirap ang buhay natin, ikinapang nyo pa rin po ang pag-aaral namin. Mahal na mahal po namin kayo. Obligasyon namin yon bilang mga magulang nyo, mga anak. Kami ang mga magulang nyo at lahat gagawin namin para sa inyo. Ganyan namin kayo kamahal ng tatay nyo. Sa paglipas pa nga ng ilang taon, ay si JM naman ang nakapagtapos ng pag-aaral at si Mika naman ay nagtuturo na rin sa pampublikong paaralan. Bilang ate, ay proud na proud si Mika sa kanyang kapatid. Lagi niya itong ipinagmamalaki. Mula nga nang maging guro na siya, ay nakakatulong na siya sa kanilang pamilya at sa pag-aaral ni JM. At ngayong nakapagtapos na ang kanyang kapatid, ay tutuloy niya na ang plano niyang mga ibang bansa. Doon ay niya gustong magturo sa Thailand dahil mas malaki ang sweldo roon. Ngunit hindi niya alam kung paanong sasabihin sa kanyang pamilya ang kanyang plano. Kaya't inilihim na lamang niya muna ito. At nang matanggap siya, ay doon pa lamang niya sinabi sa kanyang pamilya. Ano ulit yung sinabi mo, Mika? Aalis ka ng bansa? Sa Thailand ka na magtatrabaho? Sabihin mo sa aking mali ako nang narinig. Sabihin mo. Tay, sorry po. Sorry kung hindi ko kaagad sinabi sa inyo. Pero mas okay kung nasa Thailand ako. Mas gaganda ang buhay natin. Mas may bibigay ko ang lahat ng gusto at pangangailangan natin. Yung pangarap nating magandang bahay, matutupad yun. Kaya sana, Tay,
Suportahan niyo na lamang po ako. Sige na po, para rin naman po ito sa atin eh. Pero, iwan mo kami anak. Akala ko ba walang iwanan? Saka, okay naman yung sahod mo sa public school, hindi ba? Sumasapat naman yun dahil may trabaho rin naman ako. Dito ka na lamang, para sama-sama tayo. Sorry po, pero hindi na po magbabago ang isip ko. Pupunta pa rin naman po ako ng Thailand kahit ayaw niyo po. Hindi na nga nagpapigil pa si Mika, kaya hindi na siya nadlangan pa ng kanyang ama at ina. Pumayag rin naman ang mga ito kahit mahirap para sa kanila na mawalay siya sa mga ito. Makalipas ang 5 taon mula nang nagtungo si Mika sa Thailand, ay hindi pa ito umuwi. Nagpapadala na lamang siya ng pera sa kanyang mga magulang at ganoon rin si JM na nakadestino na sa Antique. Anak, hindi ka pa ba uwi sa bagong taon? 5 taon ka na namin hindi nakakasama. Si JM naman umuwi dito noong nakaraang linggo, pero halos 1 araw lang. Namimiss na namin kayo ng tatay nyo. Kailan ba tayo ulit mabubuo, anak? Kahit sana tuwing may espesyal na okasyon man lang. Sad de Elma habang magkausap sila nito sa cellphone. Nay, pasensya na po ha. Alam niyo naman po na malayo ako eh. Magpapadala na lamang po ako ng panganda niyo sa bagong taon at tatawagan ko si JM na baka pwedeng umuwi siya para kahit siya man lang ay kasama niyong sasalubungin ng bagong taon. Tugon ni Mika sa kanya mula sa kabilang linya. Nagpakawala na lamang siya ng malalim na buntong hininga at nagpaalam na rin siya rito. Ngunit kahit sumapit ang araw ng bagong taon at kaarawan nilang mag-asawa, ay walang anak na umuwi sa kanilang tahanan. Hindi nagpapabaya sa pagpapadala ng pera ang magkapatid. Ngunit para kay Elma, ay hindi lamang pera o material na bagay ang mahalaga. Para sa kanya, ang sama-sama at buo ang pamilya ay yun ang pinakamasaya at ang pinakaimportante sa lahat. Naalala rin niya kung gaano sila kasaya noon kahit kakaunti lamang ang pagkain sa mesa. Hindi matatawaran ang ngiti sa kanilang mga labi noon. Pero ngayon, kahit gaano pa karami at kasarap ang pagkain, ay parang hindi nila ito makain ni Roelio. Lumipas pa ang ilang buwan at pati na rin ang mga taon, pero tuluyan na nilang hindi nakita ang kanilang mga anak. Tumatawag naman ang mga ito upang kamustahin sila, ngunit panandalian lamang. May malaki nga silang bahay, may sasakyan at maginhawang buhay, ngunit puno naman ang puso nila ng kalungkutan at pangulila sa kanilang mga anak. Ibinalita naman ni Mika na nag-propose na ang nobyo nito, na kapwa rin ito Pilipino, at dito sa Pilipinas nila gustong magpakasal sa lalong madaling panahon. Magkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ni Linda sa balitang iyon ni Mika. Natutuwa siya dahil makikita niya na itong muli at makakasama. Nalulungkot naman siya dahil bubuo na ito ng sariling pamilya at tuluyan ng mawawalay sa kanila. At kahit nakakausap niya ang kanyang mga anak, ay hindi niya masabi sa mga ito na nakikitaan niya ng pagbabago si Roelio. Nagiging makakalimutin na, malilituhin, at pabago-bago ang emosyon nito. At kung minsan ay talagang walang maalala, iniisip na lamang niya na baka dahil sa katandaan ay kaya ito nagkakaganoon. Hindi na rin nagagawa ni Roelio ang mga dating ginagawa. Madalas din itong nakatulala at malalim ang iniisip. Magluluto lang ako ng tanghalian natin ha. Dito ka lang muna ha. Ano pa ba ang gusto mong iluto ko? Huwag mo nga akong kinakausap. Sino ka ba? Nasaan ang mga anak ko? Napatulala naman si Elma dahil sa sinabi at inasal ng kanyang asawa. Ano bang sinasabi mo? Binibiro mo pa ako na hindi mo ako kilala. Ikaw talaga. Matanda ka na nga. Walyanin ka na eh. Sige na't magluluto na ako ng paborito mong sinigang na hipon. Hinintay pa niya na sumagot ito. Ngunit tumalikod na lamang ito sa kanya at muling tumingin sa kawalan. Napakibit-balikat na lamang siya at nagtungo sa kusina upang ihanda ang mga lulutuin. Makalipas ang halos 1 oras ay nakaluto na nga siya, kung kaya't pinuntahan na niya si Roelio sa terrace. Ngunit wala ito roon.
Hinanap na rin niya sa buong bakuran, ngunit wala talaga roon ang kanyang asawa. Nagtungo na nga rin siya sa kanilang mga kapitbahay upang ipagtanong-tanong si Ruelio. Ngunit ni kahit isa ay walang nakakita sa matanda. Pinagpapawisan na siya ng malapot dahil labis na siyang nag-aalala rito. Hindi naman iyon dating ganoon. Hindi umaalis nang hindi nagpapaalam. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi, ay hindi pa rin niya ito nahahanap. Inireport niya na rin ito sa pulisya. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya ito nakikita. Hanggang sa may matanaw siyang nakahiga sa harap ng saradong tindahan ng bigas. Kahit malayo ito at nakabaloktot ng higa, ay batid niyang si Ruelio iyon. Binilisan nga niya ang paglalakad at nang makalapit nga siya, ay ang kanyang asawa nga ito. Ginising niya ito at sinabing uuwi na sila, pero ayaw nitong sumama sa kanya. Hindi talaga siya matandaan ng kanyang asawa at ang paulit-ulit na binabanggit ay ang pangalan ng kanilang mga anak. Naiiyak na si Elma dahil sa ikinikilos na iyon ng kanyang asawa. Nagpatulong naman siya sa mga barangay tanod na nakaduty sa barangay ng gabing iyon upang maiuwi si Ruelio. Sa awa ng Diyos ay naiuwi niya naman ito, ngunit dumadalas na ang pag-alis-alis nito ng bahay ng walang paalam at doon lang palagi nagpupunta sa harapan ng bigasan. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin, kaya tinawagan niya na si JM upang ipabatid ang totoong nangyayari sa ama ng mga ito. Umuwi nga si JM at nanlumo siya nang makitang ganoon na ang kanyang ama. Ipina-check up nila ito at nalaman nga nilang meron na itong Alzheimer's disease. Mabuti na lamang at hindi pa yun gaanong malala. Madadaan pa sa mga gamutan na therapy. Kailangan rin nila itong pakainin ng masusustansyang pagkain. Lagi rin nila itong kinakausap at pinapaalala kung sino sila sa buhay nito. Hanggang si Mika naman ang umuwi. Sa labas pa lamang ay umiiyak na siya. Nakokonsensya kasi siya dahil ilang taon siyang hindi nakauwi at hindi nakasama ang pamilya. Doon niya napagtanto na maraming nasayang na panahon at hindi napabata ang kanilang mga magulang. Habang tumatanda kasi silang magkapatid, ay nababawasan naman ang oras na pwede nilang makasama ang kanilang mga magulang. Mahigpit na yakap nga ang ginawa niya sa kanyang ama na kanina pa rin luhaan ng mga mata at doon na sila sabay na napahagulgol ng iyak. Tay, sorry. Sorry po talaga. Hindi ko alam na may sakit ka na pala. Tapos sabi ni nanay, pangalan lang namin ang lagi mong binabanggit. Pero si nanay madalas mong nakakalimutan ng pangalan at kung sino siya sa buhay mo. Patawarin mo po kami, tay. Marami kaming naging pagkukulang bilang mga anak. Akala ko kasi sapat na yung naibibigay namin yung gusto nyo at pati na rin yung mga pangangailangan nyo ni nanay. Nakalimutan ko na mas mahalaga pa rin palang presensya namin. Mas mahalaga pa rin na magkakasama sa ama tayo. Umiiyak na sabi ni Mika. Anak ko, mga anak ko. Umiiyak na sambit naman ni Mang Ruelio, kung kaya't lumapit na rin si JM at yumakap din ito sa kanilang ama. Hayaan mo, tay. Magpapalipat na po ako dito sa atin para naman magkasama-sama na tayo ulit. Hindi na po tayo magkakahiwalay. Ako rin po, tay. Dito na lamang rin po ulit ako sa susunod na pasukan. Magiging masaya po ulit ang pamilya natin. Babawi po kami ni JM sa mga pagkukulang po namin sa inyo, ninay. Matapos nga nilang kausapin ng kanilang ama, ay si Elma naman ang nilapitan ni Mika at niyakap din niya ito ng sobrang higpit. Paulit-ulit rin siyang humingi rito ng tawad. Hindi nga nagtagal, ay naprobahan ang hiling ni JM na magpalipat sa kanilang lugar. At ganoon rin naman si Mika na dito na ulit sa Pilipinas nagtuturo. Wala nang sinayang na panahon ng magkapatid. Bumawi sila sa kanilang mga magulang. Ipinapasyal din nila ito sa iba't ibang mga lugar dito sa bansa. Dahil kompleto na ulit sila, ay hindi na umaalis ng bahay si Mang Ruelio. At napakalaking tulong talaga na muli nilang kapiling ang kanilang mga anak. Natuloy na rin ang pagpapakasal ni Mika sa kanyang nobyo at mas pinili nilang wag na munang bumukod,
kung kahit sama-sama sila sa iisang bubong. Mabait at mapagmahal rin naman ang napangasawa ni Mika, kaya naman wala silang naging problema. Tumutulong rin ito sa pag-aalaga sa tatay niya, na labis niyang ipinagpapasalamat, sapagkat hindi lamang siya ang mahal nito, maging ang kanyang mga magulang. Madalas rin niyang tuksoin si JM na maghanap na ito ng mapapangasawa, ngunit ang laging tugon lamang nito ay wala pa sa isip ang pag-aasawa. Happy 78th birthday, Tay. Wish ko ay sana ay humaba pang buhay mo para matagal pa tayong magkakasama-sama. Oo nga, Tay. Ilang taon din na hindi ako nakauwi. Ilang kaarawan niyo yung dumaan na hindi ko man lamang kayo nakasama. Pero ngayon ay wala nang kaarawan niyo ang papalagpasin ko. At dahil birthday ni Tatay ngayon, meron akong handang regalo. Talaga? Ano? Hindi man lamang ako nakabili ng ireregalo kay Tatay kasi hindi ko alam kung ano pa ba ang bibigay ko sa kanya. Ang ireregalo ko sa kanya ay yung magiging manugang niya someday. Lahat naman sila ay natuwa sa sinabi ni JM sa kanila. Talaga anak? May nobya ka na? Nakakatuwa naman. Nasaan siya? Gusto ko siyang makilala. Papunta na po siya, Tay. Alam ko po na magugustuhan niyo rin po si Ayla. Napakabait po at mapagmahal. Ang daya mo ha? May girlfriend ka na pala. Pero hindi mo kagad sinabi sa akin. Samantalang nung nililigawan pa lamang ako ni Leo, sa'yo ko unang sinabi. Sorry na ate. Gusto ko lang kasing i-surprise si nanay at tatay. Nang dumating na nga ang girlfriend ni JM, ay pinakilala niya ito sa kanyang pamilya. Napakasaya naman ang mga ito para sa kanya. At tanggap na tanggap ng pamilya niya ang kanyang kasintahan. Masaya nga silang nagsalo-salo at masayang nagkikwentuhan. Iba pa rin talaga kapag kumpleto ang pamilya. Hinding-hindi ito matutumbasan ng salapi o ng material na bagay. Noong tayo ay mga bata pa lamang, ang ating mga magulang ang nag-aalaga sa atin. Ginagabayan tayo sa tamang landas na dapat nating landasin. Kaya ngayon na sila ay matatanda na, panahon naman na para tayo naman ang mag-alaga sa kanila. Huwag tayong makampante na naibibigay natin ang pangangailangan nila sa pamamagitan lamang ng pera. Dahil higit na mas kailangan nila ang ating mga presensya bilang kanilang mga anak at ang pagmamahal natin para sa kanila. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw nito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.